nako, wrong move, Miss Cosmo. What's eating you? At pati kayo sinayang nyo ang opportunity sa Philippines. Somebody has to jog your memory how Filipino, kahit pala nabalian na sila ng buto, what's the odds? They will put us down anyway. Bella, ciao, ciao, ciao. Ay, guys. Oo. I know, sabay-sabay tayong dolorosa dahil sa result ng Miss Cosmo. Nakakainis parang nakakawalang gana mag-commentary vlog. Pero let's roll ourselves with the punches. Alam niyo kung anong masakit? Yung feeling na parang ginamit na naman tayo. Pageant-wise, parang na-emotional manhandle tayo ng paulit-ulit. Kayo guys, nag-expect ba kayo na ibibigay sa atin ang Miss Cosmo crown? Kung hindi man, part of us saw a chance, or let's say, Atisa should have been on the top 5. Kahit hindi ako nangarap na makuha ni Atisa ang crown, I envisioned a runner-up placement for her. It's not because I'm a Filipino-based biased, but I thought she deserved to be at the top 5. Sa totoo lang, una pa lang, di ko bet si Indonesia, pero in fairness sa kanya, gusto ko ang belt ng body niya. She's not that super sexy and gorgeous, pero humihigop ang stage presence niya. Yun ang napansin ko nung preliminary at pusera siya pati. Sa top 5, malakas doon si Miss Peru at Miss USA. Wala akong contradiction. Pero hard pass sa akin si Indu. Okay pa sana kung si Miss Cambodia ang nanalo. Okay din na nakapasok si Thailand at Vietnam. Vietnam gets ko pa. By all means, ipasok talaga nila yan. For sense, alam nyo na kung bakit. I cannot. I smell rat. I don't hate Indonesia, pero parang, fully satisfied sana ako kung si Miss Peru, Miss USA, o Miss Thailand ang nanalo. Kahit sakali andun pa si Atisa sa top 5. What's on your mind, guys? May mga haka-haka na parang na-rub si Atisa. It's hard to react to this rumor. However, I'm in doubt that this might be true. Para talagang sinasadya na pinagtutulungan tayong ilaglag, no? Bakit? Threat ba talaga tayo? Sumpa ba tong pagiging powerhouse natin? Pag laging ganito, ano na ang mangyayari? Hay nako, wrong move, Miss Cosmo. What's eating you? At pati kayo sinayang nyo ang opportunity sa Philippines. Somebody has to jog your memory how Filipino pageant community will make you the next big thing in the pageant industry. Ito sana ang exponential leap nyo towards growth and popularity. Matalino din kayong walang mga sentido common. Kakainis lang. Ngayon ang hagupit, balita ko ang daming nag-unfollow sa kanila. Hindi naman ako nag-unfollow. At this point kasi, dala lang to ng emotion natin, which is a tough beast to tame. Kaya mag-vent out tayo ng rantings. Pero lilipas din to mga guys. Nakakayamot lang kasi ang idea na parang
ilambitin tayo, tas iiwanan sa ere, o di kaya'y ilaglag na walang safety net. Ganda na sana ng umpisa ng Miss Cosmo kasi agreeable ang kanilang stage, production, camera angles, at definition. High octane ang fashion at makeup. To sum it up, glossy. Tinapatan din ang MGI. Pero pinatunog ang Kerplunk ng Philippines. Parang binaldado muna una, tas biglang hinulog si Atisa. Imagine that. Di kaya may kinalaman ang Pogo dito? Charot. Pero, truth to tell, masakit ang resulta. I think next time, we'll not anticipate of winning the crown in every competition. Just continue in supporting our representatives, but no more high expectations so that whatever the outcome is, it will keep us in one piece. Hindi tayo durog sa disappointment natin. Balikan na lang natin ang performances ni Atisa dito sa finale. Let's watch it again. What went wrong daw, sabi ng karamihan sa comment at reaction nila. In my humble opinion, nothing is wrong with Atisa. She's a beauty to behold at the finale. She did her best. She was in her element. Miss Cosmo screwed up. Parang gusto ko maniwala na sinadya talaga natanggalin siya kung nasa top 5 man siya. Kung sino ang may pakana nito, sarap ipaapak ang mukha sa hydraulic press. Charot. This is lacrimosal. Para tayong namatayan. Sinasayang nila ang mga high caliber representatives natin. Strike 1 kay MMD, strike 2 kay Atisa. What's in store for CJ and Chelsea? Isipin nyo kung of Elysian quality ang mga pinapadala natin na candidates, mababasura lang ang energy at effort nila. Ayaw nila na mamamayagpag tayo. Kasi diba, why always Philippines? Masisisi ba tayo nila na sour graping tayo pag di tayo napasama sa final cut, sa top 5? Terrible. Our candidates are best articulated in representation. Kahit pala nabalian na sila ng boto, what's the odds? They will put us down anyway. Ino-offload nila ang chances natin sa iba. In fairness naman sa ibang candidates, di ko sinasabi na hindi sila deserving manalo. At tayo lang dapat ang laging manalo. Pero yung may something fishy, that is where we draw a line in the sand. Ibang matter na to. Ay nako, ano na ang mga mangyayari sa susunod? Bakit mahirap sa kanila isipin na malaki ang fan base natin sa pageantry? Kung ipapanalo nila tayo, wala naman silang pagsisisihan eh. What could have twisted their thoughts on this? May sip-sip ba sa mga panel of judges? O talagang may inggit sila sa atin? Kainis, no? It's not edifying sense. Kakatamad na mag-vlog talaga kung ganito na lang lagi. Gaano ba tayo katibay sa pagiging doormat? Lunukin na lang ba natin because of the love of pageantry?
kahit na ginagamit lang tayo. Kayo guys, let me hear you in the comment section. Ilabas nyo ang mga hinaing nyo. Mahaba-haba pa sana ang komentary ko na to sa Miss Cosmo, pero I'm a salty dog at this very moment. Nawala ang eagerness ko magbigay ng review sa performances ng ibang magaling na candidates. There will be a part 2 of this vlog. Makibalita pa muna tayo sa mga pageant media na andun mismo sa event. Kung ano ba talaga ang anomalya doon. Sa totoo lang, di ko tinapos panoorin ang finale nung hindi na nakapasok si Atisa sa top 5. I have no idea kung ano ang nangyari doon sa Q&A nila. Nanood na lang ako ng documentary sa TV para ma-relax ako sa pagka-imbiyerno. Ay nako. So yan lang muna mga guys. Yan lang masay ko. Kita-kits tayo sa next episode. Thank you for watching. Sige lang, embrace your pain. I'm with you. Keep safe. Bella ciao. Tschüss, babush. Bila chimay nila.